Hello, kamusta tayong lahat? Kamusta ka na, Iska? I praise the Almighty Father, for He is worthy to be praised and adored. The Almighty God, He is powerful, He is full of grace and mercy, He is kind, and He is faithful to us then. He's faithful to us now, and for all eternity, He will still be faithful. And I praise the name of my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the only mediator to the Almighty Father. The precious blood of Jesus Christ is priceless, and it will never lose its power. And I thank the Holy Spirit for always guiding us, for always showering us with gifts and fruits, for always reminding us to obey our Father, to do good deeds. He's reminding us of the sufferings of Jesus Christ. Jesus Christ, He is our example. Jesus Christ is the way, the truth, and the life. So from the book of Genesis up to the book of Revelation, our Father is faithful. At dito rin sa Genesis up to the book of Revelation, binabanggit si Jesus Christ. Pero yung name ni Jesus Christ, hindi binabanggit kasi iba ang name ni Jesus Christ. At para maitaas ang pangalan ni Almighty Father. Kaya hindi binabanggit yung name ni Jesus Christ. Kaya na lang nabanggit yung name ni Jesus Christ nung ipapadala na si Jesus Christ dito sa mundo. Nasa prophecy. And the prophecy has been fulfilled when He was born into this world, born of a virgin. And He is the coming King. He will come again the second time around. The first time was when He was born in this world. And the second time, He will judge the people. So last time, we've read Genesis chapter 1, 2, and 3. Nag-umpisa lahat dito. Sa book of Genesis. Sino ang nagkwento? Bakit nakasulat sa Bible ang Genesis? Kung si Adam and Eve, bakit nandito? Sino nagkwento? Si Almighty Father. Kwento niya kay Moses. Kaya ginamit ni Almighty Father si Moses for us to know how the world began. So yung mga nababanggit na mga years dito, no? Hundreds of years ang mga dumaan. So bago pa ipanganak si Moses, si Almighty Father, faithful na siya sa atin. So dito sa book of Genesis chapter 1, yung unang ginawa ni Almighty Father, the first day, yung let there be light. So wala pang sun and moon and stars, no? Light lang. That's the glory of the Almighty Father na parang nagkaroon ng clean slate na maliwanag. Kasi darkness pa at puro water. Nung time na wala pang liwanag. So si Almighty Father,
Sabi niya, let there be light. So, nagkaroon ng light. Siyempre, nagkaroon ng darkness kasi the opposite of light is the absence of light. Yun yung darkness. Ang tawag ay day at night. Yung second day, anong ginawa ni Almighty Father? Yung water. Na-divide. Nagkaroon ng firmament sa taas at sa ilalim. So, nagkaroon ng space sa gitna. Yung water kasi, nag-divide. So, kung susundin natin ang Bible, ano ang itsura ng mundo? Sa taas, may water. Sa ilalim, may water. Yun ang description ng Bible. Yun ang ginawa ni Almighty Father. So, sino ang susundin natin na description? Ang description, as followers of Christ, Bible. So, nagkaroon ng firmament. Nagkaroon ng harang. No? Division. Yun ang firmament. So, water yon, nagkaroon ng liwanag. Tapos, nung nagkaroon ng liwanag, nahati yung water. Yun yung pangalawang day. Nahati yung water. Nagkaroon ng water sa itaas at sa baba. Firmament. Yun ang second day. Ano yung third day? Yung third day, lumabas na ang land. Dry land appeared. So, yung dry land, ang tawag ay earth. Tapos, syempre, yung water, nagkumpul-kumpol, no? Na hiwalay, nag-rise up ang land. Tapos, yung water, nag-subside. Kaya tumaas yung land, yung water, nag-subside, nagtabi-tabi ang mga water. Saan napunta yung ibang mga water? Napunta rin sa ilalim yon. No, kaya nga meron tayong mga geyser. At nung lumabas na yung land, inutos ni Almighty Father na magkaroon ng mga vegetation, grass, trees, fruit-bearing trees, mga root crops, flowers. So, yun ang third day. Sa fourth day, ano naman ang ginawa ni Almighty Father? Gumawa siya ng greater light at saka ng lesser light. So, mayroon ng sun at saka moon and stars. Yun ang ika-fourth day. Ang fifth day naman, nagkaroon ng sea creatures. Sea creatures at saka ng mga ibon. So, hindi nauna yung mga fish at nauna yung mga birds kumpara sa mga animals sa land. So, yun ang ika-fifth day. Nagkaroon ng fish at ng birds. After that, sa ika-sixth day, ano na ang lumabas na ginawa ni Almighty Father? Living creature. Mga land animals. That's the sixth day, land animals. At saka, isinambay ni Almighty Father ang paggawa sa mga isinambay ni Almighty Father ang paggawa kay Adam. So, that's the sixth day. Mga gumagalaw na. Kahit kasabay natin, ang mga uod, gumagalaw na. Yung mga ahas, yung mga cattle, sheep, kasabay, ginawa sa ika-sixth
day. Mga gumagalaw sa land. Pero mas naunang gawin ang gumagalaw sa dagat or sa water at gumagalaw sa sky, mga birds. At sinabi ni Almighty Father na yung pagkain mga binigay ni Almighty Father sa tao. I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every fruit yields seed. To you it shall be for food. So parang gumagawa si Almighty Father ng isang bahay, yung pundasyon muna. After ng pundasyon, hindi. Una muna huhukayin ang lupa, tapos maglalagay ng pundasyon. Tapos, ayusin na niya yung gilid, yung mga pader, lagyan na ng bubong. At sa kanya, inilagay ang tao. So, lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa mundo, God created it for us. Tayo ang huli niyang inilagay dito sa mundo. Di ba pag gawa ng isang bahay, hindi ka muna titira doon. Pag tapos na magawa bahay, saka ka titira doon. Di ba? Ganon ang kay Almighty Father. Lahat muna ng kailangan natin, inilagay ni Almighty Father bago tayo, dahil alam niyang kakailangan natin ang mga bagay. And then dito sa Genesis chapter 2 naman, yung Garden of Eden, no? Natapos na yung work ni Almighty Father sa ika-7th day. Yun ang rest day. At inilagay ni Almighty Father yung tao sa Garden of Eden. Pero wala pang rain nung panahon na yon. Ang pinapadala ni Almighty Father ay mist sa ground para yung mga vegetations ay tumubo, dumami. And then dito na nagkasala si Adam and Eve. Dahil the snake tempted Eve, and then what did Eve do? Pinilit niya yung kanyang asawa kumain. So ang nagpangalan sa mga animals, si Adam. Mas naunang pangalanan ni Adam ang mga animals kaysa i-create ang babae. Nakita ni Almighty Father na walang kasama si Adam. Kahit na marami siyang mga animals na kasama. Malungkot si Adam. Kaya, binigyan ng kasama. So, create ni Almighty Father ang babae for companionship. Para may kasama yung lalaki. Saan galing ang mga babae? Sa rib ni Adam. Kaya ang tawag ay woman or female, no? Kasi mayroon word na male, no? Pag binabanggit ang woman, may kasamang word na man kasi galing sa lalaki. Or female, may salitang male galing sa lalaki. Kaya nga female, she came from man. Kaya nga ang chromosomes ng babae, no? XX and XY. Sino nga ba yung XX na chromosomes? XY. So, yung male, ang chromosome niya ay XY. Ngayon, ang babae naman, XX.
Kasi nahahati yon. So, pag ang babae nabuntis, yung ex sa lalaki at yung ex sa babae nagsasama. So, pag ex ang anak nila ay babae. Pero pag galing sa lalaki, na yung ex sa lalaki, ay Y sa lalaki, tapos sa babae naman ay X. So, XY, ano yon? Lalaki naman yon. No? Alam natin yun, di ba? Chromosomes. At yung snake, dati siyang merong appendage or hind legs. Naging vestigial or nag-atrophy dahil sa yun ay curse ni Almighty Father sa snake. At yung babae nahihirapan na sa kanyang panganganak, no? So kasama sa panganganak doon yung menstrual cycle ng babae. Yung blood symbolizes life. Kaya may blood ang babae dahil mamatay na yung mga tao. Paano i-connect yun? Dahil nagkasala si Eva. Kaya meron siyang monthly period. Dahil ang blood symbolizes life. So, sinong nagkasala? Si Adan, ay si Eva. Ngayon, kung si Adan ang nagkasala, siya ang meron ngayong menstrual cycle. Ang parusa naman sa lalaki, siya ay magkatrabaho. Mahihirapan siya magtrabaho. Trabaho siya ng trabaho, wala siyang naiipon. Yun naman ang parusa sa lalaki hanggang siya ay mamatay, no? At pinalaya sa Garden of Eden dahil baka kainin ni Adam and Eve yung fruits sa Tree of Life. Pag nakain na yung fruit sa Tree of Life, hindi na mamamatay ang tao. Kaya pinalaya sa ni Almighty Father. At pinabantay ni Almighty Father ang Garden of Eden sa cherubim. At merong flaming sword. Walang makakapasok na kadumihan. So, sa Garden of Eden nagsimula ang lahat. The heart of the earth. Hindi natin alam ngayon kung nasa ng Garden of Eden. Siyempre nakatago, itinatago ni Almighty Father. So, doon doon sa Garden of Eden, nakatanim yung Tree of Knowledge of Good and Evil, tsaka yung Tree of Life. Na nabasa natin sa Book of Revelation, na ibababa ni Almighty Father ang New Jerusalem. Sa ni Almighty Father, ibababa ang New Jerusalem. Doon sa place kung nasaan yung fruit, Tree of Knowledge at saka yung Tree of Life. So, babalik sa umpisa tayo. Pagdating ni Jesus Christ, yung ating reward, inheritance. Na dapat talaga yung inheritance natin itong Garden of Eden, kaso nga nagkasala si Adam and Eve. At binigyan ni Almighty Father ng damit ang mga tao, tunics made of skin. Na ang unang ginawa kasi ni Adam, yung fig leaves.
Ngayon basa natin Genesis chapter 4. Now Adam knew Eve, his wife. Ibig sabihin nagtabi na sila. And conceived and bore Cain. Cain means acquire. And said, I have acquired a man from the Lord. So nabuntis si Eve. Nagkaanak siya, si Cain. Firstborn son, si Cain. Pero hindi nabanggit yung mga anak na babae. Pero syempre may anak na babae, no? Hindi lang binabanggit kasi magiging submissive na ang mga babae. Or under na ang mga babae sa mga lalaki. Verse 2, Then she bore again this time his brother Abel, which means breath. So, pangalawang anak na lalaki, si Abel. Now, Abel was a keeper of sheep. Si Abel, ang trabaho niya ay isang nag-aalaga ng hayop. But Cain was a tiller of the ground. Ang trabaho naman ni Cain, nakaatas naman sa kanya, or yung responsibility naman niya ay yung magtanim at magbungkal ng lupa. So, meron na silang responsibility. Binigyan na sila ng responsibility. Paano nalaman ni Adam to? Siyempre, kausap niya si Almighty Father. Dahil nga, kailangan na nilang magtrabaho dun sa Garden of Eden, hindi nila kailangan magtrabaho. But since pinalayas na sila sa Garden of Eden, wala silang magkakain, tinuruan sila ni Almighty Father paano mabuhay. So, binigyan ng responsibility. Tinuruan ni Almighty Father si Adam kung paano ang gagawin niyang responsibility. Pwedeng kainin ang mga sheep at yung mga halaman. So, mas matanda si Cain kaysa kay Abel. At magkaiba ulit sila ng trabaho, no? And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. So, as a way of worshiping the Almighty Father and being grateful, nag-offer sila kay Almighty Father. Binibigyan nila si Almighty Father ng kanilang share, ng kanilang pinagtrabahuhan. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. Tanggap ni Almighty Father ang offering ni Abel. Kasi anong ginagawa ni Abel? Ang kanyang offering a firstborn of his flock, which means to say, yung the best ang binibigay ni Abel. Dahil Diyos si Almighty Father, dapat the best ang binibigay sa kanya. Although hindi naman kailangan ni Almighty Father, no? Pero kailangan the best. Bakit? Hindi naman kasi yung offering mismo ang tanggap ni Almighty Father, kundi yung puso natin. Yung nakalagay sa puso natin, kailangan the best ang ibibigay ko kay Almighty Father. No? Hindi naman si Almighty Father tumitingin sa mga kung anong binigay. Hindi, kasi binigay ni Abel ay meat. Hindi ganon. Kundi yung heart. Sa heart nakatingin si Almighty Father. Yung heart ni Abel nakita ni Almighty Father. Sa pamamagitan ng kanyang offering, yung pinakamagaganda. Compared to Cain. But he did not respect Cain for his offering. And Cain was very angry and his countenance fell. So galit si Cain dahil the Lord God favored Abel compared to his offering. Mas pabor si Almighty Father sa offering ni Abel. Dahil sa heart nakatingin si Almighty Father, yung offering kasi ni Cain, yung basta na lang, hindi piling-piling pinakamaganda, kundi total susunugin ko naman ito na pwede na to, no? So, nakita niya yung puso ni Cain. Selfish, greedy. Doon pa lang makikita mo na. Samantalang si Abel, kahit alam niyang susunugin yung offering, pinaka-the best ang ibibigay niya.
And Cain was very angry and his countenance fell. So si Cain nakasimangot siya. Galit siya. So the Lord said to Cain, why are you angry? Bakit ka galit, Cain? And why has your countenance fell? And why has your countenance fallen? Bakit ganyan ang mukha mo? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at your door or at the door, and its desire is for you, but you should rule over it. Kung maganda yung ginawa mo, Abel, Cain, kung maganda yung offering mo, hindi ko ba tatanggapin yun? Kaso ang pangit ng offering mo. Hindi na nakalagay dito. Pero kung idediretso niyo Almighty Father, pangit ang Cain, ang offering mo, Cain. Ha? Pero maganda magsalita si Almighty Father. If you do well, kung maayos naman yung offering mo, bakit hindi ko tatanggapin? And if you do not do well, kung hindi maganda ang ginawa mo, yung kasalanan, nandiyan na sa pintuan, malapit na sa'yo. Kumakatok na sa pintuan yung kasalanan. At yung desire ay para sa'yo. Pero dapat mong i-control ang sarili mo. Huwag manguna sa'yo ang kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng Almighty Father. But you should rule over it. Yung galit mo, i-control mo. Yung inggit mo, i-control mo. So, una pa lang, tinuturuan na tayo ni Almighty Father. Now, Cain talked with Abel, his brother. Kinausap ni Cain si Abel. Pero kinausap na ni Almighty Father si Cain, na i-control mo yung sarili mo, yung galit mo, yung inis mo. Huwag mong hayaang manguna sa'yo yon. Pero anong ginawa ni Cain? Hindi niya pinakinggan si Almighty Father. Kinausap niya si Abel. And it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Pinatay ni Cain si Abel. That's the first murder. Dito sa Bible. First murder sa buong history ng mundo. Verse 9, and the Lord said to Cain, Where is Abel your brother? He said, I do not know, am I my brother's keeper? Hindi ko alam, ba't tagapag-alaga ba ako ng kapatid ko? Bakit sa akin ito itatanong? Bastos, di ba? So tayo, bakit si Almighty Father tinanong niya si Cain? Kasi nga dapat tayong mga magkakapatid, tayo ng mga tao, aalagaan natin ang bawat isa. Verse 10, and he said, What have you done? The voice of your brother's blood cries out to me from the ground. Alam naman ni Almighty Father that Cain killed Abel, pero tinanong pa rin niya. Verse 11, So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. Dumanak yung dugo ng blood mo. Dumanak ang dugo ng brother mo sa lupa. Sumisigaw ng justice. Kaya ikaw ngayon, you are cursed from the earth. Dahil nagkasala ka, pinatay mo yung kapatid mo. When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond, you shall be on the earth. Magiging fugitive ka na. Pakalat-kalat ka sa earth. Wala ka ng direction sa buhay. Curse yun ni Almighty Father. At lalo kang maghihirap. Hindi ka mawawalan ng peace of mind. Guilty conscience meron ikaw. Verse 13, and Cain said to the Lord,
My punishment is greater than I can bear. Sobra yung aking parusa na binigay mo po sa aking kasalanan. Surely you have driven me out this day from the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and a vagabond on the earth, and it will happen that anyone who finds me will kill me. Baka patayin ako kung sino man na makakita sa akin, dahil nga meron akong ginawang kasalanan. And the Lord said to him, therefore whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. O, binanggit yung number 7. It's a completion. Kung may papatay kay Cain, mas lalo na ang mangyayari sa papatay sa'yo. Malala. And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. Sa takot mamatay itong si Cain. And then Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. So, nagpakalayo-layo si Cain. Imagine, konti lang ang tao noon, nagpakalayo-layo pa si Cain. Bakit siya nagpakalayo-layo? Makakahawa siya ng kasalanan. Dahil ang kasalanan nakakahawa yon. Kaya, inayaan siya ni Almighty Father lumayo kay Adam and Eve at saka sa iba pang mga anak. Pero si Cain may dala siyang asawa. Sino yung asawa niya? Kapatid niya. Kasi nung time na to, pwede mong maging asawa yung kapatid mo. Dahil wala pang tao noon. Kailan lang naging bawal ang maging mag-asawa ang magkapatid? Yun yung binigay ni Almighty Father, ang law kay Moses. Si Abraham, ang asawa niya, half-sister niya. So, nung time na yon, wala pang law si Almighty Father na binibigay. Kaya itong si Abraham, ang half-sister niya, ang naging asawa niya. Ngayon, si Isaac, mga kamag-anak nila ang nagiging asawa nila, kagaya ni Isaac. No? Kamag-anak din niya yon, si Rebecca. Si Jacob, kamag-anak di ba niya si Laban, na kamag-anak din niya si Rachel tsaka si Leah. So, nung time na yon, wala pang law na binibigay si Almighty Father. Kasi hindi pa nag-exist si Moses. Saan galing si Moses? Sa lineage ni Levi na galing kay Israel or Jacob, no? Kaya, nung time na to, pwede pa na maging asawa niya ay kapatid niya. And Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch, and he built a city, and called the name of the city after the name of his son Enoch. To Enoch was born Irad, and Irad begot Mehujael, and Mehujael begot Methushael, and Methushael begot Lamech. So, nagkaroon na siya ng mga apo sa apo. Hindi lang anak, no? Apo sa apo. Tapos dumami na syempre yung mga tao dahil nagkakaroon ng anak, tapos pamangkin, tapos pinsan sa pinsan. Ganon na yung nagiging way of life nila, yung nagiging asawa nila, pinsan, or nagkaroon ng or uncle or tita, no? Yun ang mga nagiging asawa nila. Sila. Dahil wala namang tao noon. Sila lang din. Then Lamech took for himself 2 wives. Swapang itong si Lamech. 2 agad ang asawang kinuha. The name of one was Ada, and the name of the second was Zillah. And Ada bore Jabal. He was the father of those who dwell in tents and have livestock. So, itong si Lamech, siya yung unang nakalagay sa Bible na kumuha ng 2 asawa. Dahil ang asawa naman talaga ay isa lang
Itong si Lamech, swapangkwat, dalawa asawa agad. In Adab or Jabal, he was a father of those who dwell in tents and have livestock. His brothers, his name was Jubal. He was a father of all those who play the harp and flute or pipe. And as for Zillah, she also bore Tubal-Cain, an instructor of every craftsman in bronze and iron. And the sister of Tubal-Cain was Naamah. Kung kilala ninyo itong si Tubal-Cain, from the lineage of Cain siya. Ngayon, itong si Tubal-Cain, ito yung instructor ng craftsman sa bronze and iron, na siya ngayon ay binabanggit sa isang group up to now. Kung alam ninyo yung Freemasonry, ito yung si Tubal-Cain na binabanggit nila. Kasi yung Freemasonry, di ba? Mga craftsman sila ng bronze and iron. So, ito ngayon ang binabanggit nila pag meron silang ano matawag session. Or kung merong magkakaroon ng promise, no? Meron silang ginagawang, ano bang tawag doon? Kalimutan ko yung tawag doon. Reenactment. Yun, reenactment. Tapos binabanggit nila si Tubal-Cain. So si Tubal-Cain galing siya kay Cain. Kasi nga, kaya itong si Tubal-Cain na binabanggit ng mga Freemasonry or Freemasons or Mason, dahil siya yung instructor of every craftsman in bronze and iron, para sabihin na sila ay biblical, no? Then Lamech said to his wives, Ada and Zillah, hear my voice, wives of Lamech. Listen to my speech, for I have killed a man for wounding me, even a young man for hurting me. If Cain shall be avenged sevenfold, then Lamech 77-fold. So masama o galing itong si Lamech. And Adam knew his wife again. So si Adan, nabuntis na naman niya si Eva. Dahil isa lang ang asawa ni Adan, si Eva lang, ha? Kasi may mga twisted ang mind, bakit may asawa pa siya, matanda na ba si Eva? Tandaan natin na si Eva, siya yung first woman. Siyempre, kung first ang isang woman, healthy yung kanyang katawan. And she bore a son and named him Seth, or appointed. Kaya nga, di ba pag may word na set, mag-set tayo ng time. O, meron tayong appointment. O, Seth ang ibig sabihin, Seth, no? For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. And as for Seth, to him also a son was born, and he named him Enosh. Then men began to call on the name of the Lord. So, yung lineage ni Cain, no? Nabanggit dito hanggang kay Lamech. At meron pang mga anak si Lamech. At yung mga anak ni Lamech, dito rin yung time na yung mga fallen angels, nakita nila na maganda yung mga daughters of men. Kaya nagkaroon na ng mga giants, no? Nung time na to. Ngayon, si Adan, nabuntis niya ulit si Eva, nanganak ulit ng lalaki, si Seth. Ngayon, merong iba pang anak na babae doon, naging asawa ni Seth. Ngayon si Seth naman, no, kapatid din niya na pangasawa niya, nagkaroon naman siya ng anak, Enosh. So, noong time na to, tinatawag na nila si Almighty Father, humihingi na sila ng tulong. So, noong time na to, meron ng giants. Bakit may giants? Yung mga fallen angels, tinabihan yung mga daughters of men.
Kaya nagkaroon na rin ng kasalanan ang mga tao, padami ng padami, no? So yung mga anak na binabanggit dito, nagkaroon sila ng kapatid, yun ang kanila nagiging asawa. Tapos nagkakaroon na naman ng anak, tapos nagkakaroon ng kapatid. So kapatid sa kapatid, pinsan sa pinsan, second cousin, third cousin, na nanggaling lang sa dalawang tao. So, ang pangatlong anak na binabanggit, wala na si Cain, na firstborn. Wala na si Abel. Sumunod na anak ay si Seth. So, dito sa Genesis chapter 5, this is the book of the genealogy of Adam. In the day that God created man, He called, or He made him in the likeness of God. So, kamukha natin si Almighty Father. He created them male and female and blessed them and called them mankind. Galing sa word na naman na man. Mankind. Bakit mankind? Tao. Kind ng tao. Kamukha ng tao. Kaya mankind. In the day they were created. And Adam lived 130 years and begot a son in his own likeness and after his image, and named him Seth. So, nung time na si Adam ay 130 years old na, tinabihan niya uli si Eva. Baka sabihin niyo, patanda na ni Eva rin, pero nabuntis pa. Siyempre, walang imposible kay Almighty Father. And begot a son in his own likeness, after his image, and named him Seth. After he begot Seth, the days of Adam were 800 years. Mahahaba pa ang buhay ng mga tao nun, kaya malalakas ang mga tao nun. Kaya yung mga babae, kahit matatanda na, nabubuntis pa din. And he had sons and daughters. So all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Seth lived 105 years, and begot Enosh. So nagkaroon si Seth ng anak, 105 years old na siya. So kung ngayon, pag ang tao nagkaroon ng anak 105 years old, hindi nakakayanin. Pero, yung time dati, firstborn son niya si Enosh. Imagine, 105 years old siya, si Seth. Ngayon, si Adam, namatay siya 930 years and he died. But, before he died, di ba, pinanganak si Seth, meron pa siyang naging anak na babae at lalaki. So, yung mga yon ay naging mag-asawa din. No? Yung mga anak niyang mga babae at lalaki. Asa na si Eva? Hindi na binanggit si Eva. Kaya nakikita natin, puro lalaki ang binabanggit kasi ang ginawa ni Almighty Father, galing kasi sa lalaki ang babae. Kaya pati ang mga surnames ng mga babae ay galing sa tatay, no? Naiintindihan natin? Kasi ibang mga tao hindi nila matanggap yon sa ngayon. Dahil twisted ang mind ng mga tao sa ngayon. Demon possessed. So mahaba ang buhay ng tao noon. Seth lived 807 years and had sons and daughters. After niyang ipanganak or after niya maging anak si Enosh, mahaba pa ang kanyang buhay, 807 years. Pero syempre, hindi ito yung parang ngayon na ang mukha ay kulubot na, no? So, noong time nung si Adam and Eve, hindi sila tumatanda ng parang kahoy na. Kasi ngayon ang mga tao, abot lang ng 90 years old, parang kahoy ng itsura, di ba? So noon, iba ang tao. Hindi masyadong stressed. Ngayon, stress ng tao. Punong-puno na tayo ng kasalanan. No, nagkakasala sila. Pero hindi kagaya ng kasalanan natin.
So all the days of Seth were 912 years, and he died. Enosh lived 90 years old and he begot Cainan. So 90 years old na siya, nagkaanak pa siya, no? First time niya magkaanak, 90 years old siya. After he begot Cainan, Enosh lived 815 years and had sons and daughters. So all the days of Enosh were 905 years, and he died. Cainan lived 70 years and begot Mahalalel. After he begot Mahalalel, Cainan lived 840 years and had sons and daughters. So all the days of Cainan were 910 years, and he died. Nakikita ninyo? He lived and he died. He lived and he died. Nagkaanak, he lived and he died. Sa cycle ng buhay ng tao. Na dapat sana hindi nangyari kung hindi nagkasala si Adan at Eva. Pero kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, si Cain, no? Tingnan mo si Cain, siya yung unang murderer. Bakit nagkaroon ng murder? Wicked ang heart ni Cain. Hindi niya binibigay ang best niya kay Almighty Father. Nainggit siya kay Abel. Dark ang heart ni Cain. Na kahit nagaling siya directly kay Adam, na si Adam directly galing kay Almighty Father because of the sins of Eve and Adam due to the temptation of the snake, nagkaroon ng murder. Pride, inggit, padami na ng padami. So, ganito ang buhay ng tao. At ngayon, meron na tayong hope in the future. Kung noon mahirap, no? Gaya ni Cain, paano ako naging vagabond siya? Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Tayo may pupuntahan tayo. Meron tayong Savior. May Redeemer tayo. Si Jesus Christ. So pag nagkakasala tayo, hingi tayo ng kapatawaran kay Jesus Christ. Because His precious blood is priceless. And He gave His life on the cross for the forgiveness of our iniquities. Thank you, and God loves us all so much.